Sa panahon ng mga keyboard warrior at marurupok na Wi-Fi signal, hindi na bago ang makabasa ng mga chararat, laos na yan o sakang pero sikat sa comment section ng mga sikat. Pero teka lang, hindi porket artista, titiklop na lang sila sa harap ng mga bashers. Ang ilan sa kanila, mas mabilis pa sa loading ng video ang pagbuelta. May mga witty, may mga prangka, may mga klase pa rin kahit galit. Pero iisa ang punto, hindi sila nagpapakain sa mga asar talo. Kaya kung akala ng bashers ay sila lang ang may punchlines, nagkakamali sila. The Philippine Showbiz List presents celebrities na pumatol at lumaban sa bashers nila. Nadine Lustre. Noong 2017, naging viral ang reaksyon ni Nadine sa issue na sila ng dating kasintahan niya si James Reid ay nagsamang naninirahan. Sa halip na maapektuhan, sinabi niya na normal lang ito at marami pang mas batang magkasintahan na ganoon na. Ang iconic niyang sagot sa issue ay nagbunga ng maraming memes at viral reactions. Sa panibagong bersyon noong 2023, muling pinatunayan ni Nadine ang kanyang pagiging palaban sa bashers sa pamamagitan ng isang post sa X. 2023 na, tama ka na akla. Cyril Manabat. Sa paglaki ni Cyril, naging target siya ng online bashers, lalo na sa tuwing magpo-post siya ng mga larawan kung saan makikita ang kanyang physical transformation. Pero imbis na manahimik, bumwelta si Cyril gamit ang matatalim pero makatotohanang sagot. Sa isang post, tinawag niyang perverts ang ilang netizens na nagbibigay ng sexualized na komento sa kanyang mga larawan sa kabila ng kanyang murang edad nang siya ay sumikat. Catherine Bernardo. Noong 2020, bago ilabas ang isa sa kanyang mga vlog, nag-trending ang hashtag na Sakang si Catherine. Dahil dito, maraming kaibigan at tagahanga ang dumepensa sa kanya sa social media. Sa kabila ng masasakit na komento, buong tapang itong hinarap ni Catherine. Sa isang episode ng kanyang vlog na Everyday Kath, sinabi niyang dati ay apektado siya, pero kalaunan ay natutunan niyang tanggapin at mahalin ang kanyang katawan. Dagdag pa ni Catherine, hindi niya ikinahihiya ang kanyang mga binti at ginagawa niya ang kaya niya tulad ng pag-eehersisyo, hindi para itago ito kundi para maging malusog. Sa isang mas matapang na pahayag, binigas niya, "Come on, you kiss my effing legs." Ellen Adarna. Sa halip na maapektuhan, ginagamit ni Ellen ang kanyang platform para ipakita na hindi kailangang magpaka-plastic para matanggap ng iba. Para kay Ellen, hindi kasalanan ng pagiging totoo at kung may kailangang sagutin, sasagutin niya ito ng walang takot. Sa katunayan sa paglutang muli ng mga chismis na naghiwalay na raw sila ni Derek Ramsey, agad niya itong pinabulaanan at nanawagan siya sa mga bashers na tigilan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Barbie Imperial. Isa sa mga hindi pinalagpas ni Barbie ay nang tawagin siyang third party sa hiwalayan na Richard Gutierrez at Sara Labati. Buwelta niya sa netizen, anong third party pinagsasabi mo? Sa isa sa kanyang Instagram post kung saan bumisita siya sa isang aesthetic clinic, may netizen na nagkomento ng, wala ka na bang ibang magawang may kabuluhan? Hindi nagpahuli si Barbie at mabilis na bumanat. Ikaw po, meron? Don Chang. Isa sa mga kontrobersyang hinarap ni Don ay ang kanyang paglabas ng opinyon laban sa ilang personalidad at isyung may kinalaman sa politika, lalo na noong panahon ng kampanya kung saan naging sentro si Tony Gonzaga at ang Unity Team. Dahil dito binatiko siya ng mga supporters ni Tony at ng Unity Team. Tinawag siyang inggitera, pabibo at pabida at may ilan pang bumatikos sa kanyang kredibilidad bilang artista. Ngunit sa kabila ng matitinding bashing, marami ring pumuri at sumuporta sa kanyang paninindigan, lalo na ang mga netizens na sumasang-ayon sa kanyang mga punto tungkol sa accountability, responsibility at media freedom. Sa isang pahayag, ipinagtanggol ni Don ang sarili sa pagsasabing, hindi naman po porket hindi ako sikat ay mananahimik na lamang ako. Injustice happens when we choose to keep silent. Pokwang. Isa sa mga pinakatumatak na sagot ni Pokwang ay nang tawagin siyang pangit at laos ng isang basher. Hindi siya nagpatalo at may mataray pero nakakatawang sagot. Kailan namin sinabing maganda kami? Kailan? At upang maturuan ng leksyon ang mga bashers, umabot sa puntong pinag-iisipan niya magsampa ng kaso sa mga ito, lalo na kapag nadadamay ang mga anak. Sa katunayan noong July 2025, sinabi ni Pokwang na nagbabalak siya na sampahan ng reklamo ang bashers o mga supporters ni Fiang Smith na idinadawit ang pangalan ng bunso niyang anak na si Malia O'Brien.
Vice ganda. Isa sa mga kamakailang batikos na kinaharap ni Vice ay ang Jet 2 holiday meme at ikonekta ito sa mga issue tungkol sa West Philippine Sea at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may matinding resback na dala si Vice matapos siyang magwagi ng kauna-unahan niyang FAMAS Best Actor Award para sa pelikulang And the Breadwinner Is. Ayon kay Vice, ang kanyang panalo ay the biggest clapback sa lahat ng pambabash na natanggap niya ilang araw bago ang awarding. Kakay Bautista. Noong 2017, sunod-sunod ang rants ni Kakay tungkol sa unfair na bashers. Sana raw ay nagkaroon ng batas laban sa mga netizen na ito kapag napatunayang guilty. Pinasaringan din ni Kakay ang mga basher na malakas lang daw ang loob dahil nagkukubli sa social media. Nagsimula ang rant ni Kakay na mag-tweet siya na hindi makalaban o makasagot kahit na paulit-ulit na binabash dahil sa takot na masira ang inaalagaang image. Kapag naman daw pinatulan at napikon ang basher, aakusahan siya ng masasamang bagay at huhusgahan ang kanyang pagkatao kahit hindi siya kilala ng mga ito. Hiling pa ni Kakay magkaroon ng batas na matanggal ang account ng mga napatunayang basher. May netizen na sumagot kay Kakay at sinabing ang hindi pagpatol sa bashers ay pagpapakita rin ng maturity. Sagot naman ni Kakay dito, let's switch places for one day. It's hard, very very hard, tao lang. Luis Manzano. Kilalang kwela pero palaban si Luis, lalo na kapag nadamay sa bashing ang pamilya, lalo na ang anak na si Peanut. Iba ang pananaw niya pagdating sa pagtugon sa mga bashers kumpara sa ibang mga artista na mas pinipiling manahimik na lamang. Ayon sa kanya, siya ay the exact opposite ng karaniwang payo na dapat ay take the high road o magpakumbaba kapag inaatake ng mga bashers. Aminado si Luis na siya ay bastos at palamura kapag nakatanggap ng pambabatikos at hindi niya kailanman pipiliting magpanggap na malinis ang kanyang pananalita. Geneva Cruz. Sa social media, ilang beses na pinuna si Geneva dahil sa kanyang mga swimsuit photos at pagpapakita ng kanyang fit na katawan. Isang beses, may basher na nag-comment, ang itim ng singit sa isang bikini picture niya. Hindi ito pinalampas ni Geneva at sinagot ng diretso. It's called shadow. Pasensya ka na, I forgot to Photoshop it for your delight. Alma Concepcion. Sa isang insidente, may basher na tinawag si Alma na gurami at tinuligsa ang kanyang edad. Kalmado ngunit prangkang tugon ni Alma, mas gusto ko nang maging gurami kaysa maging batang walang respeto sa kapwa. Aging is a privilege denied to many. Heart Evangelista. Sa ilang pagkakataon, binatiko sa ilang netizen si Hart at tinawag na gold digger dahil sa kanyang relasyon kay Senator Chis Escudero. Imbis na magalit o magmura, mariin pero may dignidad ang tugon ni Hart. I don't need anyone to survive. I am a woman and a woman can be or do anything she wants if she wills it. Ayon pa kay Hart, you can bash me with anything but that part, I'm not really affected. Chief Filomeno. Nang i-post ni Chi ang kanyang birthday photoshoot, tinawag siyang parang GRO ng isang netizen. Hindi ito pinalampas ni Chi at diretsang sinagot ang basher sa pamamagitan ng social media. Pinatamaan ito ng witty at prangkang sagot. Para kay Chi, hindi siya dapat bastusin dahil sa pagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng kanyang itsura o pananamit. Hindi rin siya natakot magsalita tungkol sa issue ng plastic surgery. At kamakailan, muli lumabas ang pagiging patolera ni Chi. Inalmahan niya ang labis na pambabash sa kanya ng ilang netizens mula na napabalitang naghiwalay na sila ni Jake Cuenca. Sa Instagram, nagpost siya ng larawan ng mga bulaklak. May kasama itong quote na, people have thrown dirt on my name, others have given flowers, it's all a garden to me. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!